Tumaas ng 8% ang oil shipment sa bansa para sa unang 3 buwan ngayong taon. Yan ang kinumpirma ng Bureau of Customs o BOC kasunod ng pahayag ng palasyo na walang krisis ang bansa pagdating sa supply. Ang mga detalye kabilang ang pag-imbestiga ng NBI sa mga nagsarang gas stations. Tutukan sa exclusive report ni Kyle Bullias. Usapan po natin ang supply ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So, ito ang ipinahayag ng Malacanang kahapon kaugnay ng 3 linggo ng malakihang pagtaas sa presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat may nararanasang price disruption, sapat pa rin naman ang supply ng langis sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH News, kinumpirma naman ng Bureau of Customs na tumaas pa nga ang oil shipment sa bansa. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, aabot sa higit 4 na milyong metriko tonelada ang shipment ng petroleum products sa bansa mula Enero hanggang nitong March 20. Mas mataas ng 8% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Kung volume lamang aniya ang pag-uusapan, sinabi ni Nepomuceno na wala pang krisis sa langis. Ang umaangat po yung presyo kung tutusin, hindi pa ho dapat umangat yung presyo natin. Kaya tama naman po, wala ho tayong krisis. Pagdating po sa volume po, no, sa ngayon, sa supply. Sa supply po. Normal po yung volume natin. Of course, tingnan mo natin mga susunod na araw at nakapantay naman po ang BOC. Araw-araw po kaming naka-obserba at nagre-report po sa amin ang lahat ng aming mga tauhan. Una nang iniulat ng Department of Energy, nasasapat pa ang supply ng langis sa Pilipinas hanggang sa 15 ng Abril. Ginawa naman ni Nepomuceno ang pahayag kasunod ng report mula sa Philippine National Police na higit 400 gasolinahan na ang nagsara sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Dahil dito, bubuo na rin ng team ang National Bureau of Investigation para silipin kung sangkot ba sa profiteering at hoarding ang mga nagsara ng gasolinahan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posible kasing sinasamantala ng ilang kumpanya ng langis ang kasalukuyang sitwasyon na posibleng magdulot ng economic sabotage. Hindi lang po yung mga gasolinahan yung pupuntahan natin, tatanungin natin kung saan pong mga oil depot dinala yan at nandoon po. So, malawak po na investigasyon at talagang ito po, pasok na pasok po sa mandato ng National Bureau of Investigation para tutukan at tingnan po yung pangyayari. Dahil baka po mamaya mayroon pong namumuo o ginagawa na large-scale economic sabotage po na makakasama po sa atin. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang koordinasyon ng DOE sa PNP at DILG para matiyak na hindi hinuhoard ang mga supply ng langis. Matatandaang nito lamang mga nakaraang araw na aresto ng kapulisan ang ilang individual sa Nueva Vizcaya, Eastern Samar at Ginobatan, Albay dahil sa illegal na pagbebenta ng petroleum products. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.